ligtas ng bawat sumasampalataya. Malinaw po ang mabuting balita. Siyang kapangyarihan ng Diyos sa kaligtasan. Kaya tayo na't pakinggan ang pangangaral ng The Whole Gospel to the Whole World. Narito ang ating mangangaral. Let us draw near with our hearts full of faith, being washed clean of our evil ways. Let us draw near with our hearts full of faith, being washed clean of our evil ways. For he who called us will be faithful to do what he has promised. For his word is true. He who called us will be faithful to do what he has promised. For his word is true. Oh, let us hold fast and confess. Panginoon, kayo o Diyos ang siya pong magbigay sa amin ng mensahe. Dalangin ko o Diyos ang iyo pong pangunguna sa lahat ng aming gagawin at sasabihin, Panginoon, pangunahan mo po ang bawat isa sa amin. Bless everyone, O God, in Jesus' name. Amen. Amen. Salamat po sa Panginoon at nagbabalik po muli ang tambalang Doc Rene at Doc Buddy, ang Real Talk and Straight Talk. And this will be our 2020 live broadcast. So before we go on, ay nais po natin munang batiin, mga kapatid ko, ang ating po mga giliw na taga-subaybay all over the world, from Middle East at maging po sa ibang parte po ng Pilipinas. Doc Rene? Okay, binabati po namin, happy listening po sa ating pong pastor sa France. Ito po ay lagi nating binabati ang si Pastor Pascal at Sister Shoni Chartier na patuloy pong nakikinig sa atin all the way from France. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Ganon din po sa ating mga kapatid sa ating iglesia, UPC Pasig, J. Clem po. Ito po ay located sa 4th floor, Global Star Building, 102 Seremundo Avenue, Pasig City. Sa Nyogan, Pasig City. Ito po ay located dyan, mga kapatid, katabi po tayo ng Pasig Police Headquarters. Binabati ko po ang mga leaders ng iglesia mula po sa aming men's president, Brother Rudy Recosana. Praise the Lord. Happy Kaya listening. Sister Marisol, ang aming youth president ay si Sister Weng Etok. At ganun din si Brother Ramon, Sister Mayet, ang aking pong may bahay, Sister Pilita Bacani, at Joan and Brother Alan at Brother Dennis. Pagpalain kayong lahat ng ating Panginoon. May overnight tayo mamaya. Magkita-kita tayo 10 o'clock in the evening. God bless us all sa mga miyembro at nakikinig po sa radio's broadcast na ito. God bless you all. Praise God. So magkita-kita po tayo mamaya sa ating pong overnight prayer meeting. Praise the Lord. At tayo po ay manalangin po sa ating pong Panginoon. And another thing, ay nais din po namin ipahatid ang taus-puso pong pakikiramay, praise the Lord, ng JCLM Church sa Pasig at maging ang UPC Camyas under Pastor Ed Ignacio sa ating pong kapatiran na siya po ay bumalik na po at pinauwi na ni Lord. Okay, si Sister Esther J. Handusay. And announcement po, there will be a formal funeral service tonight at 7 o'clock in the evening
doon po sa Buak, Marinduque. So, Barangay Ihatob, Buak, Marinduque. Praise the Lord. At bukas din po, mga kapatid, ay pinapaalam po, okay, na sa interment po, tomorrow after lunch po yan, mga kapatid ko. So, nakikiramay po kami sa atin pong mga kapatid sa kanya pong pamilya. Praise the Lord. At ganoon din po, binabati ko rin po ang ating kaibigan, Pastor Ros Sarte, at ang kanyang may bahay, Sister Lilia Sarte. Maging kay Mama Sarte, Asuncion Sarte, yung tinatawag naming senior Praise senior the Lord. pastor ng Bagong Silang. Happy birthday Praise po, God. belated po sa kanyang, I think, ikaw-80 Happy listening taon. po. Happy listening po. Praise the Lord. Pagpalain po kayo ng ating Panginoong Hesukristo. Praise God. Okay. So, maligayang pakikinig din po sa akin pong may bahay at ang akin pong mga anak dyan po ay sumusubaybay din po. And ang aking pong kaibigan po dyan sa may Baler Aurora, si Mr. and Mrs. Samuel Duldulaw, sila po ay sumusubaybay din po sa ating pong programa. At maging ang aking pong classmate po dyan sa may Naik, Cavite, happy listening po kay Police Chief Master Sergeant Lauriente. Happy listening at maging sa iyong pamilya. Maraming babatiin, pero ilan lang Praise po the ang aming Lord. mababati. Sa susunod na lang po yung iba. Ihahabol ko pa rin si Pastor Bernard Angara Praise the Lord. at si Pastor Angie Bagisa ng Binangonan. Salamat po sa inyong pong imbitasyon last Sunday. Praise the Lord. Happy alam ko anniversary. po, pinagpala po tayong lahat ng ating Panginoon. Amen. Amen. Praise the Lord. Praise God. So this afternoon, mga kapatid at mga giliw na taga-subaybay, ay meron po tayong mahalagang pag-uusapan. And this is very timely sapagkat Yes. ito po ay January 2020. And this will be, mga kapatid ko, our kick-off that we need to have the start of a new beginning, Doc Rene. Okay? Pag sinabing new beginning ay magpasisimula ulit. Amen. Okay, tignan natin mga kapatid kung ano po ang sinasabi ng salita ng Diyos. At alam ko na may mensahe sa ating lahat ang ating Panginoon through this that we will start the year 2020. Sabi ng iba, 2020 is a clear vision. Kaya nga mga kapatid, kung meron tayong clear vision, simulan natin ang atin pong buhay, ang atin pong paglilingkod, yung ating pong ginagawa ng isang magandang pasimula. Praise God. So, kung ating pong titingnan, mga kaibigan, ang start of a new beginnings, mga kapatid ko, new beginnings can be from a range of contexts. Alright? Starting a new job, moving to a new city, or beginning a new relationship. Alright? So, a new beginning could also be entering a new phase of life with an updated outlook or belief. So, like becoming a Christian. So, this will be a good thought for this evening, Doc Rene. Sapagkat we have to start a new beginning, how to become a Christian. Okay. Praise the Lord. Ano ba yung fresh beginning? Pag sinabi ko sa ating fresh, sariwa. Huwag kang magsisimula ng ikaw ay hindi maganda yung nararamdaman. Yes. Simulan mo ito ng Praise may the Lord. magandang panimula. Amen. Pastor Buddy. Okay. Huh? Praise the Lord. So, kung ating pong titingnan, mga giliw po naming taga-subaybay, alright, yung definition po kasi ng beginning po dito ay the point of something begins. Okay. Alright? So, meron ka talagang panimula na dapat mong gawin, mga kaibigan. So, First step, kumbaga. Yes, Doc Rene. So, we have to understand this very moment of time, brethren, sapagkat sa ating pong kapanahonan ay napakatindi po ang sitwasyon ngayon, particularly ay dito po sa gitnang silangan kung atin pong bibigyang pansin yan sapagkat hindi po wala pong ganong hidden or heightened tension if there is no act of something that provoke. Alright? Okay. Kagaya nga po nung nangyayari diyan. So, meron pong ginawang isang simula, kaya po nagkaroon ng provocation and thereat, nagkaroon po ng retaliation. So, therefore, mga kapatid ko, sa bawat isa po sa atin, if we have to understand how to start a new beginning, we have to start with a vision. Alright? A vision how to be a Christian and a vision how to serve the Lord. So this will be a thing or the good thing or important things that we need to understand at this very moment of time. Kung nagkakaroon ng pasimula sila na kaguluhan dyan sa Middle East, dito naman sa atin ay, Doc,
buddy, tingnan natin kung ano yung magandang pasimula ang pwede nating simulan. Praise the Lord. At kung ano din ang sinasabi ng salita ng Panginoon. Let's take a look Sige in po. Philippians chapter 3, Praise the verse Lord. 12 to 15. Sige Ito po ang sinasabi ng salita ng Panginoon. Praise the Lord. Ang sabi niya, mga kapatid, simulan natin sa verse 13. 13. Sige po. Ang sabi niya, Brethren, I count not thyself to have apprehended, but one thing I do, Mhm. forgetting those which are behind, and reaching forth unto those things which are before. I press toward the mark Praise the for Lord. the prize of the high calling of Jesus Christ. And let us therefore, as many as be perfect, be thus minded. And if in anything ye be otherwise minded, God shall reveal even this unto you. Napakaganda Lord. po ang sinabi ni Praise the Lord. Apostol Pablo. Sabi niya, ibilang mo ang aking sarili. No? Mga kapatid, ang sabi niya, di ko pa inaaring inabot matapos isang may bagay na ginawa ko. Na ano yung unang gagawin mo? Ang sabi ni Apostol Pablo, limutin mo na Praise the yung mga Lord. bagay na nasa likuran. Oo. Praise the Lord. At tinungo mo ang mga bagay na hinaharap. This is Praise God. why, mga kapatid, we are starting this year a fresh beginning. Kung meron mga hindi magagandang bagay na nangyari sa iyo, ay gawin mo lang stepping stone yan for the fresh beginning for this Correct. 2020. Praise the Lord. Huwag mo na siyang dalhin dito. Iniwan mo na sana yun doon. Praise So the ngayon, kung nadadala mo pa siya ngayon, ay mahirap ka magkaroon ng clear vision. Lalabo yung vision. So definitely, Doc Rene, if we have to start a new beginning, we must forget those things which are behind. Yes. That it should be, nagkaroon po ng tinatawag na failure sa ating po mga buhay. We could start a fresh and a beautiful beginning, mga kapatid ko, but we need to learn from your mistake to start a new beginning. So meaning, yung mga mistakes po na yon, mga kapatid ko, you get an experience from there, Yes. so therefore, you can move on. Yes. Makaka-move on po tayo. Yung kasing mga bagay na pinaranas sa atin for the last year ng buhay natin before we cross to the next chapter of our lives. Praise the Lord. Yun ay mga bagay na dumating sa atin, inalaw ng Panginoon para tayo po ay matuto, magkaroon tayo ng experiences, at ang sabi nga ni Pablo, kalimutan mo na yon, and then magtumulin tayo. Sabi ni Praise Pablo, God. nagtutumulin ako sa hangganan ng gantimpala Amen. sa pagtawag ka na kay Heso Kristo. Hindi Praise naman God. lahat yun ay pangit, but may mga gandang bagay na tayo po ay lalong titibay at lalago sa ating pong pananampalataya. Kaya kung gusto natin, mga kapatid, tumibay tayo. Ano mang problema ang dumating? Marami nang natatakot, Doc Baday, dahil sabi nila, World War III na. Ito na yung simula. Actually, matagal na nangyayari yan. Okay. No? Kaya dapat lang tayo magpakatibay dahil yan po ay nakasulat na, pinagtitibay lang tayo ng ating Panginoong Hesus Praise the Kristo. Lord. The prophecy should be Yes. fulfilled or must be fulfilled. Yes, Because it is already written. Kaya Doc Rene. sa pasimula, Praise sabi God. nga ni Pablo, simulan natin, magtumulin tayo. Saan tayo magpapatumulin? Sabi niya, or Praise magsisimula. Ang sabi niya, kaya nga, sa verse Amen. 15, kung ilan tayong mga sakdal ay mag-isip ng gayon, mag-isip daw tayo. Amen. No? At kung anumang pagkakaiba kayo ay iniisip, ay ihahayag naman ito sa inyo ng Diyos. Kasi Praise Diyos God. pa rin naman ang gagawa ng paraan. Amen. Sa lahat ng gusto nating mangyari. Praise Kaya God. nga, like ko sinasabi, Doc Buddy, na New Year's resolution, hindi ako naniniwala dyan. Definitely. Kasi ang New Year's resolution, gusto lang yan ng tao. Praise God. That is a man-made policy. Yes. Yung gusto mo lang gawin sa sarili mo. Pero kung sasabihin mo, bahala ang Diyos sa akin, ito ang gagawin ng Panginoon, you will give your life to Jesus, you will Praise you God. will start your year, your day, your month, your weeks, hanggang sa muling matapos ang panibagong taon, start it freshly. Magtumulin tayo sa ikasasakdal ng ating mga kaluluwa. Praise God. Kaya nga Okay. po, starting today, okay? Yeah. Starting today, need to forget what's gone. And appreciate, mga kaibigan, what still remains and look forward to what coming next. Yes. Ito po yung sinasabi, Doc Rene, dito po sa verse 13 Okay? Ang sabi niya, Brethren, I count not myself to have apprehended, but this one thing I do, forgetting those things which are behind, and reaching forth unto those things which are before. Correct. So, ibig pong sabihin dito, mga kapatid ko, praise God, what still remains in us is to look forward, Yes. okay, to what coming next.
Ibig pong sabihin doon, mga kapatid ko, what coming next is the day we're in, praise God, ay mamimit natin ang ating pong Panginoon, and then we will be with the Lord. So that's why we Yes. need to start a new beginning. Amen. How to find those things and how to find a way enable for us na atin pong makasama ang ating pong Panginoon. Kaya nga po, enriching forward, okay, toward the next. Ito po yung mga dapat po nating tingnan, mga kapatid ko, praise the Lord, na yung pressing towards the goal. Yung pressing towards the goal. Doc Rene. Nagtutumulin. Mhm. Ibig sabihin, Amen. magmadali ka. Kasi sinabi rin yan ni Pablo sa 2 Korinto Praise the Lord. 2:9 nang sabi niya, For to this end also did I write, Praise that God. I might know the fruit of you, whether be ye obedient in all things. Nako. Ito yung sinasabi Praise the ng Lord. Panginoon, ano? Na ang sabi niya, sapagkat dahil din sa bagay na ito ay sumulat ako. Amen. Kaya maganda, mga kapatid, kung ano yung nakasulat, sinulat, mga kapatid, ng mga lingkod ng Diyos, yun ang sundin natin. Amen. Ang Amen. sabi niya, upang aking makilala ang katunayan tungkol sa inyo. Praise Kasi God. ang salita ng Diyos, yun ang magpupurify sa atin. That's right. Amen. Sabi Amen. niya, na katunayan tungkol sa inyo, kung kayo'y mga matalimahin sa lahat ng mga bagay. Praise Okay. God. Salamat po sa Panginoon. Kaya nga po, kung ano po yung nakasulat, ayon po sa salita ng ating pong Panginoon, ay ito po ang dapat natin pagsimulan ng pagkilos natin na paglilingkod po sa It is not a man-made tradition. It is not man-made policy. Enable na atin po makasama ang ating pong Panginoon. No, it is not. We have to based on the Bible. We have to base on the Word of God. The Word of God should be followed and not Yeah. man's principle. Not a man-made principle, not a man-made policy, but indeed, it is the Word of God. We have to follow. Kinakailangan po nating sundin. Kinakailangan po nating ganapin. Enable for us to start a new beginning. Kaya nga po, Doc Rene, meron sinasabi po ang Bible Alright? Kung magsisimula po tayo ng panibagong panimula, mga kapatid ko, kung atin pong titignan sa 2 Corinthians 5:17, ito po ang napakagandang pagtuunan po natin ng pansin, mga kapatid ko. 2 Praise God. Corinthians, 2 Corinthians 5:17. Okay. Ito po ang sinasabi, therefore, if any man be in Christ, He he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Nagiging bago, Doc Rene, sapagkat dahil kung ikaw ay tinanggap mo ng atin pong Panginoon, yung po mga past mistakes and everything, praise the Lord, yung po ay luma na. Luma na po yan, mga kapatid. Ang Praise kaso, God. ang kaso naalala lang yan, taon-taon. Dahil kailangan maging malago ako. Dahil 2021 na. Praise No? God. Naalala lang yan pag may papasok na panibagong taon. Yun po ang isang realidad ng buhay. Yan ang Doc Rene. realidad. That is the real talk right now. Yes. Kaya nga, Praise mga God. kapatid, napakahirap isipin na talagang ang bawat mananampalataya Praise God. ay kung magsisimula ka, hindi lang puro simula, kailangan tuloy-tuloy. Yes, yes, Kung magpasimula tayo ngayon, may pagkakataon pa Amen. tayo. Kaya nga ang sabi ni Apostol Pablo, mga kapatid, kung sino man ang na kay Kristo, and we are claiming that we are in Christ. Amen. No? Na lagi nating sinasabi, Kristiyano ako. Praise the Lord. Mananampalataya ako. But where is the testimony? The testimony should be seen. Yeah. Kinakailangan po makita ang mga Kasi testimony kailangan na yan. makita Praise yan the Lord. Pero Hallelujah. hindi pakitang tao. Praise God. Sabi nga ni Apostol Pablo, ayokong mag-boast, ayokong magyabang, Yes. pero ito ang dapat kong gawin. Praise God. If we will read, mga kapatid, 2 Corinthians Hallelujah. chapter 9, verse Praise 1 God. to 10, Amen. we will read that, mga kapatid. you, May Lord. mababasa tayo dyan na sinasabi ni Apostol Pablo, mga kapatid, na kailangan kong gawin. Ito ang una kong gagawin, ang sabi niya. Amen. Pero not boasting, o hindi nagyayabang. No? Hindi nagyayabang, mga kapatid, pero ito ang sabi niya, mga kapatid. Praise the Lord. Sa Sige verse po. 1. Ito ang sabi niya, na dapat ito ipinasya ko sa aking sarili. You see? No? Parang ito ipinasya natin. Ano ba ang ating pong pagpapasya sa ating sarili? Sabi ni Pablo, na hindi na ako muling paririyan sa inyo na may kalumbayan. Praise the Lord. Oh, di ba? Sabi niya, sapagkat kung kayo'y palulumbayin ko, sino sa akin ay mga pagalak, kundi yung maglulumbay ako. Kaya pagtasok ng 2020, mga kapatid, praise the Lord, kailangan lagi tayong masaya. Yes. Lagi Praise tayong the Lord. naglilingkod sa Diyos, mga Amen. kapatid. Amen. Sabi nga nila,
with rice, without rice, preach Christ. Amen. Yun ang lagi ko naririnig sa mga aral, mga kapatid. No? Praise the Lord. Laging ganon, mga kapatid. Ibig We have sabihin, to- mga kapatid, we have lagi to tayong enjoy. nagagalak. We have to Kaya enjoy nga, our ang lives, sabi, mga mga kapatid, kapatid. ng salita ng Diyos, from the Thank you, rising Lord. of the sun Amen. and the going down of the same, the Lord's name The is to be Lord's praised. name is to be praised. Pag tayo po Amen. ay patuloy na naglilingkod at nagpupuri sa Panginoon, walang kalumbayan. Praise God. No, may problema man, hindi tayo dapat malumbay. Amen. Kasi ang sabi niya, mga kapatid, sabi ni Pablo, sa at aking isinulat ang mga bagay ring ito upang pagdating ko ay huwag akong magkaroon ng kalumbayan doon sa mga nararapat kong ikagalak. Pagkakatiwala ng iyong lahat sa inyong lahat na ang aking kagalakan ay kagalakan ninyong lahat. Kaya pag pupunta ka sa bahay panambahan, Amen. pag pupunta ka sa bahay ng iyong kapatid, hindi puro problema ang dala mo. Ang dala mo ay Amen. kagalakan. Amen. Praise the Lord. Diba? So, yan po ang dapat maging mindsetting ng bawat isa po sa atin. Lalo tigit sa mga mananampalataya, mga kapatid ko. Sabi You have ni to Pablo Yes. Kasi pag malumbay ako, pagdating ko sa pupuntahan ko, kalumbayan ang Kalumbayan dala-dala pa rin. ko. Praise Kaya God. dapat kung ang dala mo ay kasiyahan, kagalakan, pagpapala, yung dadatnan mo ay mahahawahan ng kagalakan at sila rin ay pagpapalain. Kung sila man ay may pagsubok, kung sila man ay may problema, pag dumating ka, magkakaroon ng magandang Amen. resulta. Sapagkat ang kagalakan po kasi contagious yan, mga Correct. kapatid. Nakakahawa po yan eh. So, kung ang kagalakan, praise the Lord, for this coming 2020 or this 2020, ay ito po yung ating pong pasimula ng ating pong buhay, praise the Lord, contagious ito, Doc Rene. Makakahawa ito. And even into your household, it will be contagious na mahahawa ang iyong household. Kaya nga sabi Praise niya the sa Lord. verse 5 Dadapwat kung sino man ang nakapagpalumbay, Okay. hindi ako ang pinalumbay niya. Kung hindi ang isang paraan ng kayong lahat upang huwag kong higpitang totoo. Ang sabi niya, mga kapatid, Praise sukat God. na gayon ang kaparusahan na pinarusa sa marami. Parusa kasi ang kalumbayan eh. Praise the Lord. Diba? Amen. Totoo po yan, mga kapatid. mabigat. Mabigat po. Pag sinabi yung kalumbayan, ay nakakahawa po talaga yan. But I just wanted to tell you, brethren, praise the Lord, mga kapatid at mga gilaw na taga-subaybay, ang paglilingkod po sa Panginoon ay may kagalakan. Hindi po kalumbayan ang paglilingkod po sa Correct. atin pong Panginoon. Kaya nga, there is a question, Doc Rene, how to start a new beginning? Yun. Ito po ang isang maganda eh. Pastor, Doc, paano ako magsisimula ng panibagong simula ng aking buhay? Okay. First Samantalang marami nang nawala sa akin. But what I am trying to say, there is something left. There is something left. Meron pang naiwan. Okay? From there on, you have to start with it. All right? You could start a new beginning and first thing to do. Yeah. Okay? You must possess a loving Praise the heart. Lord. Amen. Kailangan Amen. meron kang ang ating puso, mga kapatid, ay laging nandoon ang tinatawag na loving heart. Praise the Lord. Yes. No? Kasi nga, mga kapatid, napaka-importante. Sabi nga, mahirap mahalin, mga kapatid, ang may kasamaan ka ng loob. Di ba? Praise the Lord. Totoo po 'yan. Napakahirap pong magmahal kung meron pong galit sa atin pong puso. You must possess God's kaya nga love. sabi ni Pablo, forgetting those things Yes. which are behind. But Doc Rene, parang napakahirap talagang kalimutan ang nakaraan. Mahirap kalimutan ang nakaraan. But Lalo na pag nakikita mo siya. Definitely, kung palagi mo nakikita yan, and then after that, naaalala mo yung mga bagay na yun. But this is a challenge, mga kapatid ko. Kaya nga, ang 2020 is a challenge to each and every one of us. And how to start a new beginning? As what the Bible says, what we read, forgetting all those things which are behind, na iyon ay naging failure and mistake sa iyong buhay. Start loving others, start Yes. loving God Praise the Lord. nang may katotohanan, mga kapatid. Kasi marami may nagsasabing mahal ko ang Diyos. Okay? But the truth is, hindi naman, mga kapatid. Yan po kaya nga ang kung ano real sinasabi, kaya nga sinasabi natin lagi na ito ang sinasabi ng salita ng Diyos. Praise the Lord. Diba? Ano ba ang salita ng sinasabi ng Panginoon? Sa Mateo 22:37, Sige po. ang Panginoon mismo ang nagsabi. Amen. Jesus said unto him, ang sabi niya, Thou shalt love the Lord thy Praise God the Lord. with all thine heart and with thy soul and with all thy mind. Praise Pag God. minahal mo ang Panginoon, hindi lamang sa nguso. Yes. Lalo't higit ito ay sa Sa puso, puso. sa kaisipan, mga kapatid. Amen. At ang sabi rin niya, mga kapatid, this is the first.
You see that? This is the first. Praise God. Hallelujah. And great, dakilang commandment or dakilang utos or pangunang utos. At ang pangalawa, ang sabi niya, and this is the second unto it. Praise Pangalawa God. doon sa mahalin mo ang Diyos. Praise the Lord. Ang sabi niya, mga kapatid, thou shalt love thy neighbor. Amen. So, ibig palang sabihin, Doc Rene, how to start a new beginning? The first and foremost that we need to do is this. Alright? We should love the Lord our God with all our heart, with all our mind, and with all our soul. We could start a new beginning kung ito po yung isang panuntunan natin, Yes. mga kapatid. Amen. Mamahalin po natin ang atin pong Panginoon. Sabi nyo nga, Doc Rene, hindi lang sa nguso ang pagmamahal eh. Marami kasi nagsasabi, I love the Lord, I love the Lord. Pero wala But sa gawa. Wala naman sa gawa. Pero yung Okay? pangalawa, mga Praise kapatid, God. napakahalaga. Amen. Diba? Kasi may awit nga ako narinig noon Praise the Lord. sa aking pong ninong na siya po ay nasa Panginoon na, Okay. Sir Glenn. Meron siyang awit na sinabing, paano mo mamahalin ang iyong kapatid na hindi nakikita, o ang Diyos na hindi nakikita, pero ang kapatid mong nakikita, hindi mo maibig halos. Praise Kaya God. nga, ito yung pinag-uutos ng Panginoon. On these two commandments, hang all the law and the prophets. Sabi niya, Praise God. ang pangalawang, katulad nito ay ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Praise No? God. Praise the Lord. Kaya nga, mga kapatid, as we start a new beginning, gusto natin, mga kapatid, hallelujah, na magkaroon tayo ng sariwa at magandang Praise pagpasok ng taon, ay unang-una sa lahat, mga kapatid, kung minahal mo ang Diyos noon, na sa tingin mo ay Praise sapat na, mas siguro mas mahalin natin ngayon. At lalo't higit yung mga nakikita at nakakadaupang palad nating mga kapatid sa Panginoon, Praise mga God. kapatid. Praise God. So, kinakailangan po natin na gawin po yung mga bagay na yon, mga kapatid Yes. ko. Praise the Lord. And another thing, we must seek the truth in all things and be able to Yeah. grasp, okay, the Lord's will. Kinakailangan po we have to seek the truth. Hindi lamang po, mga kapatid ko, yung tinatawag na, yung seeking the truth sa nguso eh. We have to seek the truth by heart, in our mind, in our soul. Praise God. So, unang-una, okay, mahalin po natin ang ating pong Panginoon. With all our heart, with all our mind, and with all our Yes. soul. And another thing, we need to be a seeker also of truth. Yes. But we could find the truth only in our Lord Jesus Christ. Because sabi po ng ating pong Panginoon, I am the way, the truth, and the life. Jesus is talking about that, mga kapatid ko. Siya po ang nagsasabi, or praise the Lord, Doc Rene, if we're going to start a new beginning, we must seek the truth only in Jesus Christ. Sapagkat sinabi niya, ako ang daan, ako ang katotohanan, praise the Lord, at Ang siya po buhay. ang buhay. Purihin ang Panginoon. Hindi tayo makakarating doon. Hallelujah. Sabi niya, pag hindi tayo dumaan sa Yes, mga bagay that's right. nito. That's right. Praise the Lord. So we need to have Jesus in our lives and able to start a new beginning. Okay. Naman sinasabi sila, Doc Rene, kinakailangan ako ay mabait muna bago ako maglingkod at sumamba sa ating pong Panginoon. Mga kapatid ko, praise the Lord. Ang Diyos po ang magbabago po sa atin continuously. Gradually po ang pagbabago ng ating pong Panginoon. Provided if we were going to love the Lord with all our heart, with all our mind, and with all our Kasi sa soul. pasimula, lang ating mga gagawin na sa tingin natin ay makakapagbigay lugod sa Panginoon, siyempre ang malulugod ang Diyos. Praise God. Diba? Kaya nga ang sabi ng Panginoon, mga kapatid, Doc Mari, sa John chapter 15, Praise the Lord. starting from verse 11, Okay. as we start of new beginning, Praise God. let us begin it with vision of love. Amen. A Clear. vision of love, Doc Rene. Kailangan talaga clear. Katulad Praise dito, God, yes. nakasalamin tayo pareha. Hallelujah. Kung tanggalin ko to, hindi ko to makita medyo itong malabo na. binabasa ko eh. Medyo malabo na ang mata natin. I want Praise God. a new beginning. Amen. I Amen want po. a clear vision. Praise na God. kailangan isuot ko ito para mabasa ko ito. Clear itong sinasabi ko. Hallelujah. Clear ang binabasa ko. A vision of love. Yes. Praise God. Ang sabi nga ng Panginoon, siya mismo ang nagsabi sa verse 11, Thank you, starting, Lord. sabi niya, ang mga bagay nito sinalita ko sa inyo. You see? Ang Panginoon Thank you, mismo. Lord. Yes, upang amen. aking kagalakan ay mapa sa inyo. Purihin ang Upang Panginoon. ang inyong kagalakan ay malubos. Thank you, The Lord. desire of God, mga kapatid, na tayo ang tinatawag, mga kapatid, na joy ay magkaroon ng katuparan sa Praise bawat God. isa sa atin. Amen, And this is my amen. commandment, sabi ng Praise Panginoon. Ito ang aking utos, that ye love one another Praise as I the have Lord. loved you. Praise the Lord. Di ba? A Praise vision God. of love, mga Amen. kapatid ko. Praise God. medyo mabigat, pero kailangan nating
tanggapin. Salamat Praise sa Panginoon. Diba? Thank Kasi you, sabi Lord. nga ng Panginoon, mga kapatid, greater love hath no man than Thank this. you, Lord. Walang may halong dakilang pag-ibig kaysa rito na ibinigay ng tao sa kanyang buhay dahil sa kanyang mga Thank you, kaibigan. Lord. Yes. Amen. Ang kaibigan, kung totoong kaibigan yan, mga kapatid, Yes. kahit anong panahon, nakasama mo siya. Hallelujah. Nagipitan, hindi lang puro sa karuwagan, hindi lang sa kasiyahan, He hindi is lang sa always panahon, there for mga you. kapatid, Amen. na pag ikaw ay masaya lang. Pero sa lahat ng panahon, Thank sa kaya you, nga Lord. sabi ng Thank you, Panginoon, you are my friends. May Amen. dakilang kaibigan Amen. tayo, hindi lang niya tayo, mga kapatid, anak, kaibigan niya rin tayo. Sabi niya, kayo'y aking mga kaibigan kung gawin ninyo ang mga bagay na aking iniutos sa inyo. Kung gusto mong maging kaibigan ng Panginoon, gawin natin ito para magkaroon tayo ng magandang panimula. Praise Mga God. kapatid, Kaya- basahin ko na lang ito. Amen. Ang Sige bilis ng po, oras Doc Rene. natin eh. Napakabilis Sabi po ng niya, oras. hindi ko na kayo tatawaging mga alipin sapagkat hindi nalalaman ng alipin kung ano ang ginagawa ng kanyang Praise Panginoon. Ngunit tinatawag ko na kayong mga kaibigan sapagkat ang lahat ng mga bagay na narinig ko sa aking Ama ay ipinakilala ko na sa inyo. Praise God. Ako'y hindi ninyo hinirang, ngunit kayo'y hinirang ko. Praise God. At Amen. aking kayong inihalal upang kayo magsiayon, magsipagbunga, upang manatili ang inyong bunga, upang anumang inyong manghingin sa Ama ay sa aking pangalan ay mabibigay ko sa inyo. Praise God. Ang mga bagay na ito ay iniutos ko sa inyo upang kayo'y mangag-ibigan sa isa't isa. Praise God. Salamat po sa Panginoon. Praise the Lord. We Kaya need nga to mga start kapatid, a new start beginning. a new beginning Amen. with clear vision of A love. vision of love. Yes, Praise God. start with vision of love and God will move and give all the rest in our lives. Amen. Simulan natin Praise na God. may maliwanag na tinatahak at ang Diyos ang mag-guide sa atin. Praise God. Pagpalain tayo Salamat lahat ng po sa Diyos. Ngayon mga kapatid, napakabilis ng oras. Amen. Let's do pray na humaba pa ito. Amen. Kaya, Amen. pagpalain po kayong lahat. Puputulin namin ang pagtuturong ito, mga kapatid. Thank you, Lord. And we believe, mga kapatid, na meron po tayong naunawaan, nakuha, mga kapatid, at nangusap sa atin ang ating Panginoon. Amen. Thank you, Lord. Salamat po sa hapong ito, Panginoon. Napakabuti mo, O Diyos. Bless all those people na narating ng mga pangangaral at matuturo na ito, O Diyos. Bless all them, O Lord God. In the name of Jesus Christ. Bring back to all the glory. Amen, amen, and amen. Thank you. And Lord. pagpalain Thank you, po Jesus. ang ating gawain, ang J. Clem Abu Dhabi, mga Amen. kapatid, sa pangunan ni Pastor Darwin at Sister Maricel. God Amen. bless Happy you all. listening to you all, brethren. We miss you. Praise the Lord. God bless. Always let us draw near with our hearts full of faith, being washed clean of our evil ways. For He who called us will be faithful.